Magandang araw, good day mga ka-stroke. For today's video ay ipapakita ko po sa inyo ang mga exercise para maiwasan ang pagbagsak ng balikat. Yan. So, pero bago ko po ipakita yan at lalo na kung bago ko pa lang po sa akin channel, please subscribe this channel at yun yung ring i-like at yun yung i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. Alright! Dito na. Ang dami. Maliligo ko. Kung bago ko lang sa kanya, disubscribe. So, importante rin po na na-exercise ang balikat. At may mga tama pong process ng mga exercise, ng mga step para dyan. Para maiwasan natin ang pagbagsak. Sapagkat pag bumagsak po ang ating balikat, dito po yan magmumula. Ayan, dito po sa tabi. At sa kanyang pinaka-kapsula, ayan po ay lalo nga mahihirapan na tayong itaas ang ating kamay at mahihirapan ding igalaw. Yan. Lalo na ikaw ay spasticity ang iyong kamay at ang balikat. Kailangan po kasi may activate ang muscle ng balikat. Dito po yan, ayan. At saka po dito po sa ibabaw at saka po sa likod dito po. Ayan. Kailangan may activate ang muscle niya para ikaw ay may taas mong kamay. Ayan, makakaway ka at makapagmano. Ayan, at makapagkamot sa kabilang balikat ay magagamit mo na yan. Pero pag bumagsak ka ngayong balikat, mahihirapan ka nang ibalik yan. So, dapat hanggat maaga ay lagi siyang ina-exercise ng mga tamang galaw. So, ipapakita po natin yan, ang mga step na mga exercise para sa balikat. Number 1, ayan. So, ganito po ang gagawin ko. Ito po yung ipakita ko na rin dati. Ayan. Pag ganito po, sa upuan, tapos hawakan po rito sa siko, tapos tutulak natin ang pagganyan. Tutumpo natin. Ayan, pagganyan po. Itataas po ang balikat. Ayan, ganyan. So, pwede natin bilangan yan hanggang 10 repetition. O, kung nahirapan pa, ay 5. 5 pababa. 1. Ayan. 2. 3. 4. 5. Ayan, sunod po ay dito po, medyo malayo na sa katawan ang kamay. Ayan. 1. Pag malakas na ang elbow, ayan, ganyan. 2. 3. 4. 5. Ayan, ganyan po. Napakabisa po niyan, exercise sa balikat para hindi bumagsak. Okay, ang next step natin ay dito sa pader. Hawak po ng ganito sa pader. Ayan. Tapos po yung ating pong body ay ipo-forward po natin. Pero nakadiretso pa rin ang baraso. Parang ganito po. Ayan, ganun po. Para na-exercise itong ibabaw ng balikat. At saka ang likod. Parang ganito po. Ayan. Forward po ang katawan. Ayan. Ayan, ganun po. Tapos yung balikat po na exercise. Parang ganito po. Ayan, ganun po. Ayan, pinaktas ko po muna dito sa malakas na bahagi ng kamay. Pero ito po ang ating stroke. Ayan. Ayan, tinan nyo naman daliri. Oh. Lagi siya nakaganyan. Ayan, nakaganyan po. Tapos, ganyan. Ayan. Pwede po natin bilangan ng 10 repetition hanggang 5 repetition. Parang ganito po. 1. Ayan. 2. Ayan. 3. 4. 5. Ayan. Ganun po. Pwede po natin gawin na hanggang 10.
Dito po ang tama niya, sa itaas po o baba po. Ayan, at saka po sa likod. Ito po ang pinakakapsula ng balikat. Kailangan din po siyang ma-exercise. Ayan, again. Ganyan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Pero gagawin po natin yun ng dahan-dahan. Ganito po ang itsura niya sa labas. Oh. Ayan. Tignan niyo po ang balikat. Ayan. Ayan. Ito po ay ginagawa ng mga naka-recover na. Tapos medyo bumabagsak ang balikat. Ay pwede po nating exercise ang mga bagay na yan. Para maiwasan ang pagbagsak ng balikat. Dahil kapag bumagsak ang iyong balikat, ay damay na po lahat. So narito po kasi ang main na nagpapahina sa baraso. Kaya dapat palakasin natin ang balikat. Ang sunod po natin gagawin ay dito po naman natin exercise. Ayan, hindi lang yan na may exercise, kundi pati na rin dibdib. Sumasakit itong ating ganito at saka itong ating balikat pag sobrang tagal nating nakatagilid sa pagtulog. Sa kanan man o kaliwa, basta matagal, naipit ang balikat at saka ito. So, papakita ko po ang exercise para dyan. Doon po sa ating pong pinto, kung meron ko yung doon sa kwarto, meron pong ganyan, hahawak po tayong ganyan. Pagkatapos po, ay papasok natin ang ating katawan. Ganito po. Ayan. Ayan. Pwede pong bilangan natin ng 5 seconds. Pwedeng 10 to 5 seconds. Parang ganito po. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, parang ganyan. Kung sobrang tagal naman at medyo masakit ang balikat, dandan din lang ang pagganyan. Ayan kasi, baka magdire-diretso kayo doon sa lupo. Tutulog na. Ayan. Ganyan po, ganyan, no? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Again. 1, 2, 3, 4, 5. And 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tigpa 5 repetition na 3 sets. Ayan. Mas mabisa na yon. At mararamdaman nyo rito, hindi lang sa tinamaan na stroke, kundi doon din sa malakas, at doon din sa gitna ng dibdib, para siya ay may balik na ganyan. Ayan. Kasi sa sobrang tagal natin nakatagilid, naiipit siya. So, yun po ang magandang exercise para dyan. So, yun po mga ka-stroke. Yun po mga pinakita ko mga exercises para sa balikat. Ayan po ay base rin sa aking experience. Pero medyo lately ko na rin po yan na nagawa. Pero talagang napaka-effective po niyan. At yan po yung isa sa nagpalakas din sa aking kamay. At halos nagagamit ko na siya sa kapaki-pakinabang na bagay. At halos lumakas siya ng 85%. Pero hindi ko pa rin po siya masasabing 100% na naibalik ko sa dating galaw. Meron pa rin po siyang mga bagay na meron siyang kahinaan na gawain. Ayan. So, pero at least nagagamit ko siya. Ayan. Lagi nyo rin te-training yung ganyan. Yung pabilis na pabilis. Ayan. Ayan. So, may babalik nyo rin po yan ng ganyan. Kasi nandito po lahat yan sa balikat. Ayan. Sa balikat. Tapos yan po pinagmumulan. Balikat. Tapos sa elbow. Tapos bukod pa po itong sa mga daliri. Pero numero 1 po ang balikat. Kailangan siya ay ma-practice nyo, mapalakas nyo, may activate ang muscle niya. Para magamit nyo ang braso, maraming gamit ng balikat, ayan, sa mga pagkamot ng kabilang side, magagamit nyo. Ayan, so kailangan practice ng balikat. Yung po mga pinakita kong training, ay talagang epektibo po yan. So, subukan nyo po ng subukan, lagi nyo pong gagawin, kahit every other day. Ayan, siyempre, kailangan din naman po natin magpahinga. At kanyo rin po ang makakaramdam na may pinagbabago talaga. Pero hindi ganun kabilis. Ayan, so kailangan pa rin natin na maghintay kasi meron dyan tamang panahon at yan ay darating din kapag iyong pinapractice at ina-exercise ang mga bagay na yan. Yan, yung po mga exercise na yan at kahit noon pa, yung mga nauna ko pa mga video na pinakikitang exercise,
ay talagang yun po ay yung may epekto at talagang may bisa talaga. Kung talagang lagi mong ginagawa at lagi mong iniisip na kaya mo. Ayan, wag mong iisipin kasi na hindi mo kaya. Ayan, dapat alisin mo yung mga negativity na pag-iisip ng mga bagay na ganyan at pinanghihinaan ng loob ay lagi mong alisin yan. Isipin mo lagi ay kaya mo. Ayan, gusto ko rin po ba ipaalala sa inyo na wag kang mag-focus sa mga bagay na kahinaan mo. Ayan, na iniisip mo lagi na mahina ka. Huwag kang mag-focus doon. Kaya ka panghihinaan ng loob kasi nagpo-focus ka doon sa pinanghihinaan ka na iniisip mo lagi ay hindi mo kaya. Mag-focus ka sa mga bagay na kaya mo at sa mga kakayahan na ibinigay sa iyo. Ayan, kailangan iniisip mo lagi kaya mo. Ayan, kaya mo laging gawin. Iyan ang mga mindset ng positive. Ayan, na always think positive talaga. Lagi isipin mo lagi mong kaya. Kapag inisip mo na hindi mo kaya, panghihinaan ka ng loob, wala na, mawawalan ka na ng parang tsansa na exercise, manghihina na loob. Marami sa atin na na-stroke na dapat ay may pag-asa pa at mabilis din na nakaka-recover sapagkat nag-iisip nga sila ng mga negativity na bagay na kagaya ng kawalan ng pag-asa, nawawala ng pag-asa. Ayan, dapat lagi nating isipin may pag-asa pa kasi buhay pa tayo. Hindi lahat na na-stroke ay binibigyan ng pagkakataong kagaya natin na nabuhay pa. Kasi karamihan sa na-stroke ay talagang namamatay agad. Pero tayo nabuhay pa, ibig sabihin, pinalalaban pa tayo. Kaya dapat iniisip natin lahat ng bagay na gagawin natin, ay isipin mo laging kaya mong gawin. Ayan, lagi kang positive. Para may development ang iyong pag-recover sa pag-exercise. Ayan, so gawin mo lagi yon. At sasabihin ko rin po sa inyo, ang talagang sikreto talaga riyan ay yung ikaw ay gumagalaw ng gumagalaw. Ngayon, kung nahihirapan nga igalaw, ay tulungan ng malakas na kamay. Basta lagi siyang naigalaw na naigalaw ka, pati paa, kamay. Ayan. Yung affected side natin ay dapat siya naigagalaw na igagalaw. At lalo na sa araw-araw. Ayan. At lagi mong isipin na kaya mo. Pag tumayo ka, na natatakot ka, naroon pa rin ang takot sa dibdib, dapat alisin mo rin ang takot. O sabihin natin nag-iingat tayo. Pero dapat samahan din natin ang tapang kasama yun sa pakikipaglaban talaga. Ingredients niya sa pakikipaglaban, ang tapang. Ayan. Isipin mo lagi mong kaya mong tumayo, kaya mong lumakad, kaya mong itaas ang iyong kamay. Mangyayari yan. Mangyayari. Dahil sa atin din pag-iisip na positibo. Kay stroke, kapatid, tandaan mo, lahat tayo ay may kanya-kanyang abilidad. Meron kang abilidad na hindi kayang gawin ng ibang tao. So, yung abilidad mo na yon ay kailangan mong gamitin. Ayan, gamitin mong iyong pag-iisip. Ayan, para makatutulong din yan sa iyong pag-recover. Lagi mong isipin, kaya ko to. Laksan mo ang loob. Kailangan malakas ang loob mo. Kasi talagang ang paggaling natin ay talagang posible. Posible po tayong makabalik pa. Ayan. Pero bagamat hindi siya 100% na perfect, at least napapakinabangan mo na yung atin naman sa'yo ng stroke na side. Magamit mo na siya at makabalik ka nga sa normal na pamumuhay. Kailangan kasi malakas ang loob mo. Matapang ka. Isipin mo kaya mong gawin. Makakaya mo. Yan lahat. Basta gawin mo. Isipin mo lagi yun. Isipin mo lagi yung stroke. Isipin mo na kaya mo. Isipin mo lagi na kaya mong gumaling nang ikaw mag-isa. Sa'yo kasi nakadepende ang paggaling mo talaga. Isipin mo lumaban ka. May pag-asa pa. Isipin mo kaya mo. At huwag kang tatamad-tamad. Ayan. Gawin mo para isipin mo, marami ka pang dapat gawin. Ayan. So, iyan na ang tamang panahon para lumaban. Yan ang gamitin mo. Isipin mo yung pag-iisip mo. At magagawa mo yan at makakabalik ka. Dahil ganyan ang ginawa ko. Hindi ako nag-isip ng mga negativity. Hindi ko inisip na wala na. Ganito na ako lagi.
napakatagal, ginagawa ko naman lahat pero wala. Pero hindi, tuloy pa rin ako. At nung bandang huli ay nakita ko na may pinagbabago siya, ay talaga ako tuwa talaga. At talagang ang pagpapasalamat ko talagang God is good talaga. Tinutulungan tayo ng Diyos, pero tulungan din natin ang ating sarili. Kailangan lumabang ka. Iyan ang sikreto dyan. Kailangan mo maging matapang, laksan mo ang iyong loob. Isipin mo na stroke lamang ako kung makabalik. Yan po ang aking masasabi. Para rin sa ating paggaling. At ako nga, ito ang aking kamay na halos nasa 85% na siya at nagagamit ko na siya sa maraming bagay. Sa ultimo sa pagpapaligaya ko sa aking sarili, ay nagagamit ko siya. So, yun po ang aking masasabi. Ayan, lumaban lang tayo. May pag-asa pa, napakalaki pa ng pag-asa. Kasi ngay buhay pa. Ibig sabihin, may gagawin ka pa rito sa mundong ating ginagalawan. Ayan. So, yun po ang aking masasabi. At ako po talagang saludo sa mga na-stroke na buong tapang na lumalaban. At talaga naman nakikita naman natin na mayroon silang pinagbabago. Kasi nga, lumalaban. At nananalig din sila sa Panginoon. At sila ay naniniwala rin sa kanilang sariling kakayahan. So, maraming salamat po sa panonood. At yan po muna ang ating masasabi para sa inyo. So, laban lang, always think positive. At dapat may motivation. Ayan, maniwala ka sa iyong sariling kakayahan. At wag mo laging kakalimutan at isa sa isip natin at sa puso na tayong lahat ay gagaling, lalakas, at titigas.